Nagsimula ang lahat sa kusina ng pinakamagarang kainan sa Cebu City. Sa gitna ng mga tumpok ng imported na karne, natuklasan ng isang apprentice chef ang isang paa ng tao. Nagulantang ang publiko, rumesponde ang pulisya, nag-abang ang media, at lahat ng mata ay napako sa may-ari ng restaurant. Sino ang utak sa likod ng lahat ng ito? Ang sikat na chef ba? Kinaumagahan, mas malamig ang hangin sa Cebu kaysa sa karaniwan. Nakasabit ang madilim na ulap sa langit, tila nagbabadya ng isang masamang mangyayari. Sa piling lugar ng Colon Street, ang 5 bituin na restaurant na Langit Paraiso ay nagsisimula ng maghanda para sa mga bisita. Ang aroma ng toasted na tinapay, sabaw ng baka, at kape ng barako ay pumupuno sa hangin, kasama ang tunog ng mga kaldero at pinggan sa abalang kusina. Mabilis na nagtatrabaho ang mga apprentice chef, sumusunod sa karaniwang tahimik at maayos na ritmo ng umaga. Sa isang sulok ng kusina, si Ranjit, isang 20 taong gulang na apprentice chef, ay naglalabas ng mga sangkap mula sa isang malaking chiller sa imbakan. Isang buwan pa lang siyang nagtatrabaho sa restaurant na sinasabing hindi kailanman nabigo na mapabilib ang mga customer. Para sa kanya, ang pagtatrabaho sa Langit Paraiso ay isang karangalan. Ang lugar na ito ay simbolo ng culinary perfection, isang lugar kung saan nagtatagisan ng husay at lasa ang pinakamahusay na mga chef. Ngunit sa umagang iyon may kakaiba. Binuksan ni Ranjit ang isa sa malalaking lalagyan na may label na imported na karne ng Australia. Kukuha sana siya ng ilang piraso ng karne para ihanda. Ngunit nang alisin niya ang takip na plastik, nanginginig ang kanyang mga kamay. May malamig at kakaiba na humipo sa kanyang balat. Tiningnan niya ng mas malapitan at tila huminto ang mundo sa pag-ikot. Sa loob ng lalagyan, sa gitna ng mga bloke ng yelo, nakalatag ang isang piraso ng paa ng tao. Ang maputlang balat nito ay buo pa rin. Maayos ang pagkakatabas ng mga kuko sa paa at ang hiwa ay malinis, tila pinutol ng isang propesyonal na kagamitan. Napaurong si Ranjit, nabitawan ang lalagyan sa sahig. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ay nagpatigin sa ilang chef. Agad na natahimik ang silid na kanina ay puno ng ingay ng mga aktibidad. Lahat ng mata ay nakatingin sa bagay na nakahiga ngayon sa sahig ng kusina, isang bagay na hindi nila inaasahang makita sa ganito kagandang lugar. Diyos ko! Iyan ay paa ng tao, sigaw ng isa sa mga babaeng chef habang tinatakpan ang kanyang bibig. Sa loob ng ilang segundo, naging magulo ang buong kusina. Ilang tao ang sumuka, ang iba ay tumakbo palabas ng silid. Ang head chef, si Chef Adrian Valderrama, ay nagmamadaling lumabas mula sa kanyang opisina na may walang emosyong mukha. Tiningnan niya ang tanawin ng walang gaanong ekspresyon. Pagkatapos, sa isang kalmadong boses, sinabi niya, lahat lumabas. Huwag galawin ang anuman. Ang tono ng kanyang boses ay kalmado, ngunit matatalim ang kanyang tingin. Mayroong isang bagay sa kanyang ekspresyon na nagpatakot kay Ranjit. Hindi lang dahil sa piraso ng paa, kundi dahil sa kakaibang katahimikan sa mukha ng chef. Hindi nagtagal, dumating ang pulisya. Ikinalat ang dilaw na tape. Isa-isang tinanong ang mga chef. Agad na isinara ng Philippine National Police, Cebu City ang restaurant para sa investigasyon. Nagsimulang dumating ang mga mamamahayag. Nakahanay ang mga telebisyon sa harap ng bakod na bakal ng magarang restaurant. Ang pangalan ng Langit Paraiso ay biglang nagbago mula sa simbolo ng karangyaan tungo sa sentro ng isang kakilakilabot na eskandalo. Ang balita tungkol sa pagkakita ng paa ng tao sa kusina ng isang 5-star na restaurant ay agad na kumalat sa pambansang media. Ang mga sensational na headline ay pumuno sa mga screen, misteryosong karne sa Langit Paraiso, hindi baka, kundi tao. Ang magarang restaurant sa Cebu, pinaghihinalaang gumagamit ng iligal na karne. At sa gitna ng agos ng balita, isang pangalan ang inatasan na suriin ng mas malalim ang katotohanan ng kasong ito, si Rico Peramia. Isang investigador na mamamahayag mula sa Maynila na sikat sa kanyang matatalim na ulat tungkol sa krimen ng korporasyon at mga eskandalo sa politika. Dinala ng mabilis na tren si Rico sa Cebu ng gabing iyon. Umupo siya malapit sa bintana, pinagmamasdan ang langit na nagsisimulang mamula sa kanluran. Matatalim ang kanyang mga mata, puno ng kalkulasyon. Sanay na ang 34 taong gulang na lalaki sa paghawak ng malalaking kaso. Ngunit may isang bagay sa balita ngayon na personal na umakit sa kanya. Marahil dahil sa kakatwang piraso ng katawan ng tao sa isang 5-star na restaurant,
o dahil sa napakatahimik na paraan ng pamamahala sa pagtugon sa insidente. Binuksan niya ang kanyang laptop, binabasa ang balita mula sa iba't ibang portal. Lahat ay nagsusulat ng parehong bagay, pagkakita ng paa ng tao, pansamantalang pagsasara ng restauran, pamamahala na nakikipagtulungan sa pulisya. Ngunit alam ni Rico na sa likod ng salitang, nakikipagtulungan, ay madalas na nakatago ang pagsisikap na itago ang isang bagay. Ngaiting tipis, bulong niya. Langit paraiso, bulong niya. Tingnan natin kung gaano kadilim ang iyong langit. Pagdating niya sa Cebu, gabi na. Ang lungsod ay tila payapa sa labas. Nagkikinang ang mga ilaw ng kalsada, maayos ang trapiko, at ang aroma ng inihaw na liempo mula sa mga kainan sa gilid ng kalsada ay panandalian siyang pinakalimutan na dumating siya upang magbunyag ng isang kakilakilabot na bagay. Ngunit, ang kapaligiran sa harap ng restoran ng Langit Paraiso ay iba. Dose-dosenang mamamahayag ang nagbabantay pa rin. Nililigid ng tape ng pulisya ang harap ng restoran na ngayon ay mukhang madilim at walang laman. Ipinakita ni Rico ang kanyang press gi sa pulis na nagbabantay. Rico Peramia, National Daily Investigation. Gusto kong makipag-usap sa investigador. Tinignan lamang siya ng pulis sandali bago sumagot ng maikli, gabi na po, sir. Bukas na lang ng umaga. Ang restoran ay sarado pa rin. Tumango si Rico. Sige, sabi niya habang nakatingin sa direksyon ng restoran. Mula sa labas, ang gusali ay mukhang elegante, malalaking bintana, kristal na chandelier sa kisem, at ang gintong logo ng Langit Paraiso ay nakalagay sa harap. Ngunit sa likod ng kagandahan na yon, nararamdaman niya ang isang kakaibang bagay, isang uri ng madilim na aura na nakakabit sa mga dingding nito. Kinabukasan, nakapasok si Rico sa investigasyon matapos makakuha ng permiso mula sa tagapagsalita ng pulisya. Sinalubong siya ni Police Captain Rina Daramwan, isang babae na nasa 30 na mukhang matikas ngunit magalang. Nakatali ang kanyang buhok, seryoso, ngunit kalmado ang kanyang mukha. Sir Rico. Nasa yugto pa kami ng pagtukoy. Ang natagpuan ay paa ng tao, piraso sa ilalim ng tuhod. Malinis ang hiwa, walang senyales ng pagkabulok. Malamang ilang oras pa lang bago natuklasan. Paliwanag ni Rina habang naglalakad sa pasilyo ng kusina na ngayon ay puno ng dilaw na tape at forensic camera. Nalaman na ba ang pagkakakilanlan ng biktima? Tanong ni Rico. Hindi pa. Naghihintay pa kami ng kumpletong resulta ng yan. Ngunit may mga indikasyon na ang biktima ay maaaring isa sa mga empleyado ng restoran na ito. Ilang pangalan ang hindi pa namin makontak. Mabilis na isinulat ni Rico sa kanyang maliit na notebook. Paano ang pamamahala ng restoran? Ang may-ari at ang head chef ay iniimbestigahan namin. Sila ay kooperatibo, ngunit may isang bagay na nagdudulot sa akin ng pagdududa, sabi ni Rina habang huminto sa harap ng chiller kung saan natagpuan ang paa. Si Chef Adrian ay napakatahimik. Sabi niya wala siyang alam, ngunit ang kanyang ekspresyon ay parang isang tao na naghihintay ng isang bagay. Tinignan ni Rico ang malamig na silid, ini-imagine ang sandali nang matagpuan ang piraso ng paa. May pakiramdam ng pagduduwal na umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit pinigilan niya ito. Sa tingin mo aksidente ito o pagpatay? Bumuntong hininga ng malalim si Rina. Hindi pa namin alam, ngunit may kutob ako. Hindi ito isang kaso. May ulat mula sa dating empleyado na ilang manggagawa dito ang nawawala. Tumango si Rico. Kawili-wili. Elite na restaurant, imported na sangkap, nawawalang staff nang walang bakas. Parang simula ng isang crime film. Tiningnan siya ni Rina ng matalim. Hindi ito pelikula, Sir Rico, ito ay Cebu. Kinabukasan ng hapon, nagpasya si Rico na makipag-usap sa mga residente sa paligid. Sa isang maliit na tindahan na hindi kalayuan sa restaurant, isang ginang na may edad na naggangalang Aling Saring ang nagkwento sa isang mahinang boses. Sir, maganda talaga ang restoran na yan, pero simula pa lang ay kakaiba na. Gabi-gabi, minsan may truck na tahimik na dumarating, nagdadala ng malalaking kahon. Sabi nila imported daw na karne. Pero bakit hindi kailanman dumaan sa customs? At madalas ko ring nakikita na dumarating ang mga bagong empleyado, pero hindi na muling lumalabas. Hindi na muling lumabas? Tanong ni Rico, napataas ang kanyang kilay. Hindi ko alam kung lumipat ba sila ng trabaho o ano, pero walang balita. May isang batang babae na nagtrabaho doon ng 3 buwan lang.
Pagkatapos noon, nawala. Hinanap siya ng kanyang mga magulang, pero sabi nila nag-resign na raw at lumipat sa Davao. Pero sa tingin ko imposible. Sir, masipag ang batang iyon, magalang. Isinulat ni Rico ang lahat. Bawat salita ay parang piraso ng puzzle na unti-unting bumubuo ng isang malaking larawan. Kinagabihan, bumalik siya sa hotel na puno ng tanong. Binuksan niya ang kanyang laptop, nagsulat ng paunang tala ng kanyang ulat. Ang kaso ng Langit Paraiso ay hindi lang isang eskandalo sa restauran. Ito ay maaaring simula ng isang bagay na mas madilim. May kahina-hinalang katahimikan. May ngiti na nagtatago ng dugo. Huminto siya sandali, pinagmamasdan ang screen. Mula sa bintana ng kanyang silid. Ang gusali ng restaurant ay malabo sa malayo, nailawan ng dim na ilaw ng kalsada. Uminom siya ng kanyang malamig na kape at tumingin sa labas, tila sinusubukan niyang suriin ang mga dingding ng restaurant gamit ang kanyang isip. Alam kong may tinatago kayo, bulong niya ng mahina. At nang gabing iyon, nang magsimulang umulan, muling narinig ang sirena ng pulisya mula sa direksyon ng restaurant. Mayroon na namang natuklasan. Ang Langit Paraiso ay nakatayo ng maringgal sa puso ng Cebu City, napapaligiran ng sunod-sunod na mamahaling boutique at world-class na hotel. Mula sa labas, ang gusali ay mukhang isang modernong palasyo. Ang salamin na facade ay sumasalamin sa sikat ng araw. Samantala, ang gintong mga titik na nakasulat na Langit Paraiso, Fine Dining and Lounge, ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng hapon. Pagdating ng gabi, ang kristal na chandelier sa kisam ay naglalabas ng nakakalinlang na init, malambot at nakakapagpakalma, ngunit nagtatago ng madilim na lihim sa likod nito. Matapos ang isang linggo mula nang matagpuan ang paa ng tao, ang restaurant ay sarado pa rin sa publiko. Ngunit sa kanyang koneksyon at reputasyon bilang isang senior investigative journalist, nakakuha si Rico Peramia ng espesyal na pahintulot na bisitahin ang harap na bahagi ng restaurant kasama ang isang pansamantalang supervisor mula sa pulisya. Pumasok siya ng maingat, tila pumapasok sa isang entablado na kakatapos lang ng isang trahedya. Ang hangin sa loob ng silid ay nagtatago pa rin ng amoy ng mamahaling pabango na dating bumabalot sa bawat hapunan. Ang puting marmol na mesa ay nakahanay ng maayos, ang mamahaling upuan na gawa sa balat ay maayos pa rin, at ang mahinang jazz music ay naririnig pa rin mula sa mga speaker. Kahit walang kumakain doon, lahat ay mukhang normal. Napakakaraniwan, isip ni Rico. Ang lugar na ito ay tila sadyang ginawa upang linlangin ang mga mata, bulong niya ng mahina. Pinansin niya ang malalaking painting sa dingding na naglalarawan ng asul na langit at sikat ng araw. Kakatwa, dahil ngayon ang lugar na ito ay mas kahawig ng isang anino na walang anumang ilaw. Isang babae na nasa 40 na ang lumapit sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Manang Mila, dating operational manager ng Langit Paraiso na ngayon ay nagtatrabaho sa ibang restaurant. Pumayag siyang kapanayamin sa isang kondisyon, ang kanyang pagkakakilanlan ay mananatiling lihim. Noong nagtatrabaho ako rito, lahat ay mukhang perpekto, sabi ni Manang Mila, nanginginig ang boses. Si Chef Adrian ay profesional, ngunit mayroong mga patakaran na hindi makatuwiran. Anong klaseng patakaran? Tanong ni Rico habang binubuksan ang kanyang notebook. Ang underground na kusina. Walang ordinaryong staff ang pinapayagang pumasok doon. Sabi nila, iyon daw ay isang imbakan ng espesyal na imported na sangkap na hindi dapat mahawaan. Ngunit nakakagulat. Gabi-gabi ay dumarating ang mga ref truck nang walang schedule. Nagbababa sila ng malalaking kahon sa likod na pinto at lahat ay dinadala sa underground na silid na yon. Walang nakakaalam kung ano ang laman nito. Mabilis na umiling si Manang Mila. Bawal kaming lumapit. May isang staff na sumubok tumingin, kinabukasan ay agad siyang tinanggal. Sabi nila dahil daw sa paglabag sa protokol ng kalinisan, pero alam naming lahat na hindi iyon ang dahilan. Sinulat ni Rico ang bawat detalye. Sino ang staff na yon? Ang pangalan niya ay Jun ngayon, hindi ko alam kung nasaan. Hindi na aktibo ang kanyang numero mula nang matanggal siya. Sinubukan kong tawagan siya. Hindi makontak. Ang mga salita ni Manang Mila ay nag-iwan ng malamig na baka sa isip ni Rico. Isa-isang nawawala ang mga empleyado at walang sinuman ang nakakaalam kung saan sila napupunta. Tila ang restaurant ay may ugali na lamunin ang mga tao ng buhay, iniiwan ang mundo ng walang tunog.
Kinagabihan, umupo si Rico sa isang maliit na cave na hindi kalayuan sa restaurant, binuksan ang kanyang laptop at sinimulang ayusin ang mga piraso ng impormasyon. Mula sa pampublikong datos, ang Langit Paraiso ay naitayo pa lamang 3 taon na ang nakalipas. Ngunit sa maikling panahon, ang restaurant ay mabilis na sumikat, nanalo ng award para sa Best Fine Dining sa Visayas, ng 2 beses ng sunod-sunod at naging paborito ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan hanggang sa mga artista ng Maynila. Ang may-ari nito, si Adrian Valderrama, ay inilalarawan ng media bilang isang henyo na batang chef, na nagtapos sa Le Cordon Bleu Paris na may malawak na network ng negosyo sa Europa at Asia. Ngunit habang binabasa ni Rico, mas marami siyang nakitang butas. Walang record ng pag-aaral ni Adrian sa ibang bansa. Ang mga artikulong nagbabanggit ng nagtapos sa Le Cordon Bleu ay puro kopya lamang mula sa isang maliit na media outlet na hindi malinaw ang pinagmulan. Nalaman din niya na ang parent company na nagmamay-ari sa Langit Paraiso ay nakarehistro sa ilalim ng E. Elara Culinary Group, ngunit ang address ng opisina nito ay peke, isang walang lamang bodega sa gilid ng Maynila. Napangiti si Rico. Henyong batang chef o manika ng madilim na negosyo, bulong niya. Kinausap niya ang susunod na impormante, isang lalaki na nagngangalang Mang Tonyo, isang dating waiter na umalis 1 taon na ang nakalipas. Nagkita sila ng gabing iyon sa parke ng lungsod. Dumating si Mang Tonyo na may nag-aalalang mukha, madalas lumingon sa likod bago umupo. Sir Rico, natatakot talaga akong magsalita, pero pagkatapos ng insidente, hindi na ako makapirmi, sabi niya sa mahinang boses. Noong nagtatrabaho ako doon, tuwing Biyernes ng gabi, gusto ni Chef Adrian na i-lock ang lahat ng kusina ng 2 oras. Walang staff ang pinapayagang lumapit. Minsan naririnig ko ang kakaibang tunog, parang bumabagsak na metal at sigaw ng tao. Uminom si Rico ng kape nang walang imik. Nagpatuloy si Mang Tonyo, akala ko guni-guni lang, pero isang beses ay nagkataon na kailangan kong bumalik sa kusina dahil naiwan ko ang aking pitaka. Nakita ko mula sa siwang ng pinto, si Chef Adrian ay may bitbit na nakabalot sa itim na plastik na tela. May dugo na tumutulo mula sa ilalim nito. Tumigil si Mang Tonyo sa pagsasalita, nanginginig ang kanyang mga mata. Kinabukasan, agad akong nag-resign. Natatakot ako, pero ngayon pagkatapos makita ang balita, sigurado akong hindi sangkap sa pagluluto ang nakabalot noon. Ang mga salita ay nakasabit sa hangin, tulad ng nakakabiglang usok. Dahan-dahang isinara ni Rico ang kanyang notebook. Salamat, Mang Tonyo. Huwag kang bumalik doon. Ano man ang mangyari. Kinagabihan, naglalakad si Rico mag-isa sa kalsada kung saan nakatayo ang restaurant. Nakapatay na ang neon lights ng Langit Paraiso. Ngunit mula sa likod ng gusali, may nakita siyang isang bagay. Isang dim na ilaw mula sa kusina na dapat ay sarado ng tuluyan. Dahan-dahan siyang lumapit, sumilip sa siwang ng bakod sa gilid. May 2 lalaki na nakasuot ng itim na uniforme na nagbubuhat ng malaking kahon sa isang kalahating bukas na pintong metal. Sa dibdib ng kanilang uniforme ay nakasulat ang maliit na logo na hugis letrang E, tulad ng nakita niya sa mga dokumento ng E. Elara Culinary Group. Operasyon Hating Gabi, ha? Bulong ni Rico. Binuksan niya ang maliit na kamera sa kanyang cellphone at kumuha ng ilang larawan mula sa malayo. Ngunit biglang lumingon ang isa sa mga lalaki, tila napansin na may nagmamasid. Dali-daling umurong si Rico sa likod ng dingding, pinipigilan ang hininga. Tunog ng mga hakbang ang lumalapit. Sumasapit ang flashlight sa paligid. Naghintay si Rico hanggang sa mawala ang tunog at mabilis na umalis sa lugar. Habang lumalayo, may isang bagay siyang sigurado. Ang restaurant na ito ay nagpapatakbo pa rin, hindi para sa publiko, kundi para sa isang bagay na mas lihim. Kinabukasan, binisita ni Rico ang opisina ng Department of Health, Cebu City upang suriin ang operating permit ng restaurant. Ang opisyal na nagserbisyo sa kanya, isang matandang lalaki na may salamin sa mata na nagngangalang Mang Elias, ay nag-aalangan ng banggitin ang pangalan ng Langit Paraiso. Kakaiba po, sir, mahina niyang sinabi. Ilang beses na po kaming sumubok mag-inspeksyon, pero laging tinatanggihan sa kadahilanang internal hygiene procedure. At ang nakakagulat, kumpleto ang kanilang permit, masyado pang kumpleto, parang gawa sa isang template na handa na. Karaniwan, ina-update ang permit kada taon. Pero sila ay nakakuha ng permit para sa 5 taon ng sabay-sabay. Hindi ko pa nakita ang ganoon. Mabilis na isinulat ni Rico.
Ibig sabihin mayroong interbensyon mula sa itaas. Bumuntong hininga si Mang Elias. Maaari. Pero hindi ako nangangahas na magsalita ng marami. May malaking pangalan sa likod nito. Umiti ng tipis si Rico. Malaking pangalan tulad ng sino? Tinitigan siya ni Mang Elias ng matagal at bumulong, alamin mo kung sino ang pangunahing investor sa likod ng E. Elara Culinary Group. Kung nangangahas ka, marahil magiging malinaw ang lahat. Kinagabihan, bumalik si Rico sa kanyang hotel. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng bintana. Binuksan niya ang kanyang laptop, naghanap ng mga dokumento ng kumpanya sa opisyal na website ng Securities and Exchange Commission, SEC. Pagkatapos ng ilang paghahanap, nakita niya ang pangalan na nagpatigil sa kanya, ang pangunahing investor, si Gino Soriano. Tinitigan ni Rico ang pangalan na iyon ng matagal. Kilala niya ito. Si Gino ay isang malaking negosyante sa sektor ng hotel na dating binanggit sa kanyang investigasyon 2 taon na ang nakalipas, isang kaso ng human trafficking na hindi kailanman napatunayan dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Kaya nandito ka na naman, bulong ni Rico ng mahina. Nagpapatakbo ng negosyo gamit ang dugo ng tao. Sumandal siya sa upuan. Mabilis na gumana ang kanyang isip. Bawat piraso ng impormasyon na kanyang natuklasan ay nagsisimulang bumuo ng isang kakilakilabot na larawan, isang elitistang restaurant, illegal na imported na sangkap, nawawalang staff, at isang madilim na investor na may madilim na kasaysayan. Gayunpaman, may isang bagay pa rin ang nagpapabagabag sa kanya. Bakit si Chef Adrian ay tila napakatahimik? Siya ba ay taga-suporta o isang tauhan lamang sa larong ito? Kinagabihan, isinulat ni Rico ang huling tala sa kanyang journal bago matulog. Ang Langit Paraiso ay hindi lang isang restaurant. Ito ay isang entablado ng karangyaan upang takpan ang bulok na amoy sa ilalim nito. Lahat ay perpekto sa ibabaw, ang mga ilaw, musika, mga ngiti ng mga waiter. Samantala, sa ilalim ng lupa, mayroong isang bagay na gumagalaw ng tahimik. Isang bagay na naghihintay na matuklasan. Isinara ni Rico ang kanyang laptop. Malakas pa rin ang ulan, paminsan-minsan ay kumikidlat, at mula sa malayo, naririnig ang tahol ng aso, tila nagbabala sa kanyang puso. Alam niya na nagsisimula pa lang ang investigasyong ito. Gayunpaman, may isang bagay na sigurado, ang Langit Paraiso ay nagtatago ng higit pa sa mga lihim. Nagtatago ito ng mga kasalanan, at ang mga kasalanan na iyon ay nagsisimula na ngayong humingi ng pagbubunyad. Ang langit ng Cebu kinaumagahan ay kulay abo, tila sumasalamin sa kalooban ng buong lungsod. Mula nang matagpuan ang piraso ng paa ng tao sa kusina ng restaurant ng Langit Paraiso, hindi pa rin humuhupa ang kabuluhan. Sa harap ng restaurant, nakabarikada pa rin ang dilaw na tape ng pulisya, nililimitahan ang lugar na ngayon ay sentro ng atensyon ng media at ng publiko. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyong iyon, mabilis na kumilos ang pulisya. Alam nilang hindi dapat pahabain ang kasong ito, lalo na kung kasama ang isang marangyang lugar tulad ng Langit Paraiso, isang simbolo ng culinary pride ng Cebu. Kaya't binuo ng pulisya ang isang espesyal na pangkat ng investigasyon. Ang pinuno ng pangkat ay hindi basta-basta, si Police Captain Rina Daramwan, isang babaeng pulis na nasa 30 na nakilala sa kanyang pagiging matikas, matalino, at hindi madaling takutin. Nahawakan na ni Rina ang iba't ibang malalaking kaso, mula sa korupsyon ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan hanggang sa serye ng pagpatay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang iba ang hamon. Hindi lang ito isang kaso ng krimen. Ito ay isang kaso na kinasasangkutan ng reputasyon, kapangyarihan, at marahil isang bagay na mas madilim kaysa sa orihinal na hinala. Tumayo si Rina sa harap ng isang malaking board sa conference room ng Pimp Cebu City. Ang mga larawan mula sa eksena ng krimen ay nakahanay ng maayos, na may pulang linya na nag-ugnay sa mga piraso ng ebidensya. Sa sulok ng board, mayroong close-up na larawan ng piraso ng paa na natagpuan sa malinis na kusina, na tila naputol ng may presisyon ng isang eksperto. Ang paunang ulat ng forensic ay nagpapakita na ang piraso na ito ay nagmula sa isang batang babae, sabi ni Rina sa matikas na tono. Ang edad niya ay tinatayang nasa 20 hanggang 30 taong gulang. Makinis ang hiwa, malamang na gumamit ng propesyonal na kutsilyo ng karne. Dagdag pa ng isang miyembro ng forensic team, naghihintay pa kami ng kumpletong resulta ng ENE, ngunit sa ngayon, wala pang ulat ng nawawalang tao na tumutugma sa mga katangiang ito sa lugar ng Cebu. Bumuntong hininga si Rina.
Ibig sabihin, ang biktima ay maaaring hindi mula sa lungsod na ito, maaaring mula sa labas ng rehiyon o isang tao na hindi inaasahang matagpuan. Sa labas ng conference room, nakatayo si Rico Peramia habang sinisulat ang bawat impormasyon na kanyang naririnig. Siya nga ay isang mamamahayag, ngunit hindi tulad ng karamihan sa ibang mamamahayag na humahabol lang ng headline. Si Rico ay may matalas na intuisyon. Ang kanyang maraming taon ng karanasan sa larangan ay nagpatukoy sa kanya kung kailan may kakaibang pakiramdam ang isang bagay. At sa pagkakataong ito, lahat ng tungkol sa langit paraiso ay kakaiba. Kinausap na niya ang ilang residente sa paligid ng restaurant kinaumagahan. Isang nagtitinda sa kalye malapit sa lokasyon ang nagsabi na sa loob ng ilang buwan, madalas na naririnig ang tunog ng malaking makina mula sa ilalim ng restaurant, kahit na dapat ay sarado ang restaurant sa gabi. Mayroon ding park attendant na nagkwento na halos kada 2 araw ay dumarating ang ref truck, ngunit hindi kailanman nakita na nagdadala ng pagkain palabas. Minsan, dumarating lang sila sa gabi o nagbababa sila ng malalaking kahon sa likod at agad na umalis, sabi ng park attendant habang maingat na nakatingin sa mga pulis na nagbabantay. Pero nakakagulat, walang amoy ng pagkain na lumalabas doon. Habang mas maraming naririnig si Rico, mas nagiging sigurado siya na ang Langit Paraiso ay hindi lang isang mamahaling restaurant. Mayroong isang bagay na itinatago sa likod ng amoy ng inihaw na karne at ng mabangong travel sauce na kanilang specialty. Kinagabihan, muling pinuntahan ni Rina ang crime scene kasama ang kanyang team. Sinuri nilang muli ang kusina, ang imbakan, at lalo na ang makapal na pintong bakal sa dulo ng pasilyo na patungo sa ilalim ng lupa. Ang pinto ay mahigpit na nakakandado gamit ang electronic security system. Ayon sa ulat, tanging ang head chef at ang may-ari ng restaurant, si Adrian Valderrama, ang may access doon. Nakahingi na ba tayo ng pahintulot na buksan ang pintong ito? Tanong ni Rina sa isa sa mga miyembro. Opo, ma'am. Ngunit hindi pa rin ibinibigay ng may-ari ng restaurant ang access code. Sabi niya, lahat ng sistema ay nakasil pa para sa internal audit. Matatalim na tiningnan ni Rina. Internal audit. Akala ba nila ito ay usapin ng administrasyon? Ito ay kaso ng pagpatay. Nilagdaan ni Rina ang isang search warrant upang piliting buksan ang access. Ngunit bago pa nila mabuksan ang sistema, may dumating na itim na mamahaling kotse at huminto sa harap ng restaurant. Lumabas mula rito si Adrian Valderrama, isang binata na nakasuot ng puting suit, kalmado ngunit matalas ang mukha. Ngumiti siya, tila walang problema. Kapitan, narinig ko na ang balita, sabi niya sa isang kalmadong tono. Nauunawaan ko na mahirap ang sitwasyon, ngunit sana ay mapanatili ninyo ang reputasyon ng lugar na ito. Ang Langit Paraiso ay isang mahalagang ari-arian ng lungsod. Hindi siya tinugunan ni Rina ng magiliw. Ginoong Adrian, pananatilihin ko ang reputasyon ng sinumang karapat-dapat na panatilihin. Ngunit sa ngayon, kailangan ko ng ganap na akses sa buong lugar ng inyong restaurant, kasama na ang underground na silid. Bahagyang nagbago ang tingin ni Adrian. Humina ang kanyang ngiti. Ang underground na silid ay imbakan lamang ng imported na sangkap. Walang kawili-wili doon. Kung gayon, sigurado akong hindi ka magreklamo kung susuriin namin ito, mabilis na sagot ni Rina. Tumahimik. Ilang segundo. Tinitigan ni Adrian ang pintong bakal at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, ipadadala ko ang access code bukas ng umaga. Sa ngayon, sinusuri pa ng teknisyan ang sistema. Alam ni Rina na nagsisinungaling siya. Ngunit walang konkretong ebidensya, hindi niya ito mapilit. Tiningnan lamang niya ito ng tahimik, sinisulat ang bawat maliit na ekspresyon na lumabas sa mukha ni Adrian. Samantala, nakatayo si Rico sa kabilang kalsada, pinagmamasdan ang interaksyon mula sa malayo. Isinulat niya ang lahat, ang ekspresyon ni Adrian, ang pag-ugali ni Rina, hanggang sa kung paano mukhang kinakabahan ang mga staff ng restaurant habang nakatingin sa kusina. Kinagabihan, sa kanyang simpleng silid sa hotel, binuksan ni Rico ang kanyang laptop at sinimulang isulat ang paunang tala para sa kanyang artikulo. Ngunit, sa halip na i-type ang headline, ang kanyang mga kamay ay nagsulat ng isang bagay na mas personal. Mayroong isang bagay na hindi tama sa Langit Paraiso. Lahat ay masyadong malinis, masyadong perpekto. Ang restaurant na ito ay hindi lang isang kainan. Ito ay isang lugar kung saan malaking lihim ang inililibing. Tiningnan niya ang screen ng ilang segundo at isinara ang kanyang laptop.
Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan, sumasalamin sa ilaw ng kalsada sa bintana ng kanyang silid. Sa ilalim ng tunog ng ulan, narinig niya ang sirena ng pulisya na lumipas, kasunod ng ugong ng kotse na huminto malapit sa kanyang hotel. Sumilip siya. Dalawang itim na kotse ang huminto ng walang ilaw. Mayroong isang tao sa loob na tila nakatingin sa kanyang bintana. Naramdaman ni Rico na tumayo ang kanyang balahibo. Alam niya na nagsisimula pa lang ang investigasyon na ito at mayroon nang nagmamasid sa bawat hakbang niya. Nagsisimulang bumaba ang gabi sa Cebu, dahan-dahang tumutulo sa pagitan ng mga patak ng ulan na hindi pa rin humuhupa mula pa kanina. Sa likod ng restoran ng Langit Paraiso, mahina ang tunog ng maliit na ilog na dumadaloy sa pagitan ng mga kawayan, tila nagtatago ng isang bagay sa likod ng kadiliman. Doon natuklasan ng forensic team na pinamumunuan ni Police Captain Rina Daramuan ang isang bagong pahiwatig, mga piraso ng itim na tela ng uniforme na may gintong bordang logo na nakasulat na Langit Paraiso Fine Dining. Ang tela ay punit sa gilid at sa ilang bahagi ay nakikita ang tuyong pulang kayumangging mansa. Hindi ito ordinaryong tela, sabi ng isa sa miyembro ng forensic habang inilalagay ang piraso sa plastic bag ng ebidensya. Ang uniforme ng staff ng restaurant ay gumagamit ng premium na materyales at ito, Kapitan Rina, ay may kakaibang amoy, parang pinaghalong dugo at karne. Lumuhod si Rina, matalim na tinitigan ang piraso ng tela. Ang ilog na ito ay 100 metro lamang mula sa likod ng kusina ng restaurant. Kung ang piraso ng katawan ay natagpuan sa loob ng kusina at ang tela ng uniforme ay natagpuan dito, malaki ang posibilidad na may nagtangkang itapon ang mga natitirang ebidensya sa pamamagitan ng tubig. Ngunit sino at bakit napakalinis? Habang nagtatrabaho ang pulisya, si Rico Peramia ay patuloy na naglalakad sa paligid ng lokasyon, sinusubukang mangolekta ng impormasyon mula sa mga residente. Narinig niya ang balita na noong nakaraang gabi, 2 ref truck ang dumating ng walang ilaw sa likod ng restaurant. Ilang residente ang nakarinig ng tunog ng nagbabanggaang metal at malakas na agos ng tubig. Ngunit nang suriin kinaumagahan, walang natira maliban sa mahinang bulok na amoy na dinadala ng hangin. Sinulat ni Rico ang lahat sa kanyang maliit na notebook. Alam niya na bawat piraso ng kwentong ito ay magiging kapaki-pakinabang sa bandang huli. Ngunit nagsimulang hindi mapakali ang kanyang puso ng isang babae na may edad na naglilinis ng bakuran ng bahay malapit doon ay mahinang bumulong sa kanya, "Sir, huwag masyadong mag-abalang magtanong tungkol sa restaurant na yan. Maraming nawawalang tao na huling nakitang nagtatrabaho doon. Isa na rito ang kaibigan ng anak ko." "Sino ang pangalan niya, ma'am?" Mabilis na tanong ni Rico. "Nadia," mahina niyang sagot. Dati siyang waitress sa Langit Paraiso, mga 2 buwan na ang nakalipas. Sabi nila, pinatawag daw siya sa underground na kusina para tulungan si Chef Adrian magluto para sa isang mahalagang bisita. Pagkatapos noon, hindi na siya umuwi. Ang pangalan ay tumusok sa isip ni Rico tulad ng tinik, Nadia. Ang parehong pangalan na binanggit ng isang tao na balak niyang kausapin ng gabing iyon, si Daisy, isang dating waitress ng Langit Paraiso na ngayon ay nagtatago sa labas ng lungsod. Naganap ang pagpupulong sa isang maliit na coffee shop sa gilid ng Cebu-Davao Bypass Road. Madilim ang shop, nailawan lamang ng isang bombilya na mahinang umiindayog sa hampas ng hangin. Dumating si Daisy na may maputlang mukha, balisa ang mga mata, tila hinahabol ng anino. Nakasuot siya ng makapal na jacket at sombrero, tila natatakot na makilala. "Sir Rico, hindi ako makatagal," sabi niya sa nanginginig na boses. "Sasabihin ko lang ang alam ko." Pagkatapos noon, ayaw ko nang masangkot pa. Dahan-dahang tumango si Rico. "Kailangan ko lang ng katotohanan. Ikwento mo kung ano ang nangyari kay Nadia." Tiningnan ni Daisy ang kalsada, sinisigurado na walang nakakapansin sa kanila. Pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim. "Noon, kaming 2 ang shift sa gabi. Wala halos tao sa restaurant, pero sabi ni Chef Adrian may guest daw na darating hating gabi. Kailangan daw ng tulong sa underground na kusina. Si Nadia ang inutusan na bumaba. Hindi ko alam kung bakit, pero mula noon, hindi na siya umakyat." Lumapit si Rico. "Nakita mo mismo?" Mabilis na umiling si Daisy. "Nakita ko lang siyang bumaba sa pintong bakal sa pasilyo ng kusina. Si Adrian ang nagbukas ng kandado. Pagkatapos noon, nawala na ang tunog ng kanyang mga hakbang."
15 minuto pagkatapos noon, lumabas si Adrian mag-isa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng isang bagay na pula. Akala ko sauce yun. Pero kakaiba ang amoy. Naramdaman ni Rico na tumindig ang kanyang balahibo. Hindi mo iniulat sa pulis? Gusto ko, sir. Pero 2 araw pagkatapos noon, nakakuha ako ng sobre sa locker ko. Ang laman nito ay 50,000 at isang piraso ng papel. Nakasulat doon, manahimik ka o mawawala ka rin tulad niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ipinapakita ang gusot na piraso ng papel mula sa kanyang maliit na bag. Ang sulat ay nakasulat sa malalaking titik, tila sadyang upang takutin. Tinignan nito ni Rico ng maingat, itim na tinta, ngunit sa sulok ay may mahinang pulang mansa, tulad ng tuyong dugo. Simula noon umalis na ako, hindi na ako nangahas na magtrabaho doon. Pero gabi-gabi nananaginip ako ng masama. Naririnig ko ang boses ng isang babae na humihingi ng tulong mula sa ilalim ng lupa. Biglang natahimik ang coffee shop. Tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig, pumalit sa mga salitang hindi kayang bigkasin. Tiningnan ni Rico si Daisy ng tahimik, sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Daisy, kailangan ko ang tulong mo. Ako ay isang mamamahayag, hindi pulis. Ngunit ipinapangako ko na hindi ko hahayaang matapos ito sa gitna. Kung totoo na ang piraso ng paa ay kay Nadia, dapat siyang makakuha ng hustisya. Tiningnan siya ni Daisy, bumuhos ang kanyang luha. Kung gayon, mag-ingat ka, sir. Dahil ang mga tao sa likod ng restoran na yon ay hindi lang mga chef at waiter. Mayroon silang malakas na tao sa likod nila. Maging ang pulisya, marami ang hindi nangangahas. Madilim na ang gabi. Pagkaalis ni Daisy, umupo si Rico mag-isa habang pinapakinggan ang kanyang recording sa cellphone. Pinakinggan niya muli ang bawat pangungusap ni Daisy, umaasang makakahanap ng maliit na pahiwatig na makapagbubukas sa misteryong ito. Ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. May text mula sa hindi kilalang numero, tigilan mo na ang pakikialam sa usapin ng langit paraiso. Hindi ito ang kaso mo. Umuwi ka na bago pa huli ang lahat. Tiningnan ni Rico ang screen ng matagal. Mabigat ang kanyang hininga. Alam niyang hindi ito ordinaryong banta. Mayroong nagmamanman sa kanya. Kasabay nito, natanggap ni Police Captain Rina ang resulta ng DNA test mula sa forensic. Nakatayo siya ng nakatitig sa analysis room, nakatitig sa ulat na may kunot noo. Kalahati pa lang ang resulta, ngunit sapat na yon upang mapabilis ang tibok ng kanyang dugo. Ang iyan ng piraso ng paa ay may partial match sa tala ng pagkakakilanlan ng isang babaeng empleyado na nagngangalang Nadia Ramos, na dating nagtatrabaho sa Langit Paraiso at biglang nag-resign ng walang formal na liham. Dahan-dahang isinara ni Rina ang folder ng ulat. Kaya ang biktima natin ay hindi isang estranghero, bulong niya ng mahina. Ang biktima ay bahagi ng kanila. Agad niyang tinawagan si Rico, ngunit hindi ito makontak. Sa kabilang dako ng lungsod, kakatawid lang ni Rico sa kalsada patungo sa parking lot nang dumaan ang 2 motorsiklo ng mabilis, halos masagasaan siya. Ibinagsak ng isa sa mga sakay ang isang bagay, isang maliit na bato na may nakatali na papel. Yumuko siya upang kunin ito. Sa loob ng papel ay nakasulat ng maikli, ikaw ang susunod. Tiningnan ni Rico ang paligid. Walang sinuman. Tanging ang tunog ng ulan, ang nagkikislap na ilaw ng kalsada, at ang ginaw na kumalat sa kanyang buto. Alam niya ngayon na ang kaso ng Langit Paraiso ay hindi lang isang misteryo ng krimen. Ito ay isang digmaan laban sa isang bagay na mas malaki. Isang bagay na sinusubukang itago sa ilalim ng lupa kasama ang nawawalang bakas. Nabalot ng manipis na hamog ang Cebu City ng gabing iyon. Alas negatibo 11:45 na. Nagsimula nang lumabo ang mga ilaw ng kalsada sa paligid ng Langit Paraiso. Ang ilan ay namatay dahil sa pagtitipid ng kuryente sa gabi. Ngunit mula sa malayo, isang mahinang ilaw ang nagmumula pa rin sa malalaking bintana ng restaurant na sinasabing sarado pansamantala. Nakatayo si Rico Peramia sa likod ng pader. Pigil ang kanyang hininga. Nakasuot siya ng itim na jacket at sombrero, sinusubukang itago ang kanyang sarili mula sa paningin ng sinumang maaaring nagbabantay pa rin. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na kamera at isang flashlight na nababalutan ng itim na tela upang hindi makatawag pansin ang ilaw nito. Sa tabi niya nakatayo si Daisy, maputla ang mukha.
Sir, sigurado ka bang gusto mong pumasok ngayong gabi? Mahina niyang bulong na may pag-aalala. Kung malaman nila tayo ay... Mahinang putol ni Rico. Kung hindi natin ito gagawin ngayon, lahat ng ebidensya ay maaaring mawala. Ipinapangako ko, hindi ito magtatagal. Ikaw lang ang magpakita ng daan. Lumunok si Daisy. Tinignan niya ang madilim na kusina ng restaurant mula sa labas, pagkatapos ay dahan-dahang pinihit ang isang maliit na susi na matagal na niyang iniingatan sa kanyang keychain. Dati ako ang madalas maglinis sa underground kitchen area, pero hindi ako nakarating sa loob. Mag-ingat ka, sir. Nasa likod ng pinakakanan na wine rack ang bakal na pinto. Pumasok sila sa likod na service entrance na, sa hindi malamang dahilan, ay hindi nakakandado ng gabing iyon. Ang hangin sa loob ng silid ay mamasa-masa at siksik, nag-iwan ng amoy ng sariwang karne at bulok na pampalasa. Ang marmol na sahig ay madulas sa ilalim ng maliit na ilaw ng flashlight ni Rico, tila sumasalamin sa kanilang dalawa tulad ng mga multo na nagkukubli. Dahan-dahan silang lumapit sa imbakan ng alak. Ang matataas na wine rack ay nakahanay ng maayos, tinatakpan ang likod na dingding. Huminto si Daisy, itinuro ang pinakakanan na rack. Doon ko nakita si Chef Adrian na pindutin ang isang bagay sa ilalim ng botelya bilang 6 mula sa itaas. Hinawakan ni Rico ang botelya. Tama nga, sa likod nito ay may maliit na panel na parisukat. Nilapitan niya ito at narinig ang mahinang tunog ng mekanismo. Click! Dahan-dahang gumalaw ang wine rack, inilalantad ang isang malaking pintong bakal na halos hindi nakikita mula sa labas. Sinindihan ni Rico ang flashlight ng bahagya. Hindi lang nakakandado ang pinto, mayroon din itong electronic keypad na may pulang ilaw na umiilaw. Alam mo ba ang code? Tanong niya. Mabilis na umiling si Daisy. Nakita ko lang si Chef Adrian na pindutin ang 1,925 bago bumukas ang pinto. Sinubukan ni Rico ang kombinasyong iyon. Beep! Nagbago ang pulang ilaw sa berde at dahan-dahang bumukas ang pintong bakal na may mabigat na tunog. Ang malamig na hangin ay lumabas, kasama ang nakakasulasok na amoy. Ang hagdan ng metal ay matalim na bumaba sa ilalim. Ang dingding ay nababalutan ng bakal, basa at may hamog. Ang mga dim na neon lights sa dingding ay kusang umilaw habang bumababa sila, na nagdulot ng mahabang anino na lalong nagpabigat sa kanilang mga hakbang. Pagdating sa ilalim, tiningnan ni Rico ang paligid. Isang malaking silid na may napakababang temperatura, tila kombinasyon ng kusina at laboratorio. Mayroong bakal na mesa para sa pagputol, isang vacuum sealer, ilang malalaking chiller na may sticker na may code ng numero, at sa dulo ng silid, isang makapal na plastik na kortina ang nagtatakip sa isang partikular na lugar. Binuksan niya ang isa sa mga chiller. Sa loob nito ay maayos na nakalagay ang mga piraso ng pulang karne na nakabalot sa malinaw na plastik ng walang label, walang paglalarawan. Tanging ang code ng numero sa bawat pakete. Ngunit nang lumapit ang flashlight ni Rico, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang ilang piraso ay hindi hugis karne ng baka o baboy. Mayroong buo pa ring mga daliri, nakakabit pa rin ang mga kuko. Isang piraso ng braso na may pilak na pulsera sa pulso, at sa ilalim na istante, isang bagay na parang panga ng tao. Napako si Rico. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas na halos marinig na. Pinigilan niya ang kanyang hininga, sinusubukang pigilan ang biglang pagsuka mula sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinataas ang kamera, sinusubukang kumuha ng maraming larawan hanggat maaari. Ngunit 2 beses pa lang siyang nakakakuha ng shot, narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang mula sa itaas. Mabilis magtago, bulong ni Daisy na natatarantang. Tumakbo sila sa likod ng mga tumpok ng yelo. Biglang lumiwanag ang mga ilaw ng silid. Mula sa likod ng plastik na kortina ay lumabas si Chef Adrian na nakasuot ng kanyang puting coat. Ang kanyang mukha ay mukhang malamig at walang ekspresyon. Sa likod niya ay sumunod ang 2 malalaking lalaki na nakasuot ng maayos na itim na damit. Tiningnan ni Adrian ang bukas na chiller at mahinang bumuntong hininga. Sinabi ko na huwag iwanan ang silid na ito nang walang bantay. Alam niyo ba kung magkano ang halaga ng isang pakete ng karne na ganoon? Mahinang sagot ng isa sa kanyang tauhan, patawad po, akala namin aktibo na ang alarm system. Pinigil ni Rico ang hininga. Pinalasap niya ang kanyang pandinig, sinusubukang intindihin ang kanilang pag-uusap.
Bukas ng gabi, darating na naman ang kargamento mula sa Bangkok, patuloy ni Adrian. Siguraduhin na malinis ang lahat. Walang dapat na magkamali tulad noong sa Bali. Kung kahit isang media outlet ang makakakita, tapos na tayong lahat. Sage, chef. Lumapit si Adrian sa isa sa mga freezer at binuksan ang pinto nito. Kinuha niya ang isang pakete ng karne at matagal itong pinagmasdan. Alam niyo kung bakit laging puno ang restoran na ito, di ba? Dahil ang mga tao ay nagbabayad ng mahal para sa isang lasa na hindi maipaliwanag. Ang tono ng kanyang boses ay naging mababa at malamig. Iniisip nila na ito ay imported na exotic na karne. Ngunit ang lasa na nagpapabaliw sa kanila ay ang lasa ng isang bagay na mas. Pinigil ni Rico ang hininga. Ang mga salitang iyon ay parang martilyo na bumagsak sa kanyang ulo. Nagsimula siyang umintindi. Hindi lang ito pagpupuslit ng iligal na sangkap sa pagluluto. Ito ay isang network ng kalakalan ng laman ng tao na itinatago bilang eksklusibong sangkap ng pagkain. Nagtawanan ng bahagya si Adrian. Hindi ko kailangan ng mahusay na chef. Kailangan ko ng artista ng lasa na marunong gawing masarap ang isang bawal na bagay. Tiningnan niya ang chiller, tila tinititigan ang isang likha ng sining. Sa tingin niyo titigil ang mga tao sa pagkain kung malaman nila ang totoo? Hindi. Magkukunwari silang hindi alam hanggat busog ang kanilang tiyan. Ang mundo na ito ay puno ng mga ipokrito. Huminto ang kanyang mga hakbang hindi kalayuan sa pinagtataguan ni Rico. Ang kanyang sapatos na gawa sa balat ay huminto ng ilang metro sa harap ng mga kahon ng yelo kung saan sila nagpipigil ng hininga. Halos sumigaw si Daisy, ngunit mahigpit na tinakpan ni Rico ang kanyang bibig. Nakatayo si Adrian ng tahimik ng ilang segundo. Tiningnan ang paligid at pagkatapos ay sinabi, nararamdaman kong may mali ngayong gabi. Tumingin siya sa itaas tila may narinig. Patayin ang lahat ng ilaw. Isara natin ang silid na ito. Nang mamatay ang mga ilaw, dahan-dahang hinila ni Rico si Daisy, gumagapang patungo sa bakal na hagdan. Humihingal sila, mabilis ang tibok ng puso. Halos marating na nila ang pinto nang biglang narinig ang boses ni Adrian mula sa ibaba. Kung may sinumang nangahas na hawakan ang lihim na ito, sisiguraduhin kong hindi siya makakalabas dito ng buhay. Ang boses ay umalinggaw ng matagal sa malamig na silid na nagpapatigas sa dugo ni Rico. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintong bakal at nakalabas. Pagdating sa itaas, tumakbo sila nang hindi lumingon. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. Ang mga ilaw ng kalsada ay malabong sumasalamin sa tubig na nakabaha. Mabigat ang paghinga ni Rico. Nanginginig ang kanyang katawan sa pagitan ng takot at pagkasuklam. Tiningnan niya si Daisy na umiiyak ng walang tunog sa ilalim ng ulan. Ano ang nakita natin kanina? Mahina niyang sabi. Hindi lang iyon krimen. Iyon ay kalupitan ng tao na kahit impyerno ay marahil ay ayaw tanggapin. Tiningnan ni Rico ang restoran ng Langit Paraiso na ngayon ay nakatayo ng tahimik sa likod ng ulan, tila walang nangyari. Ngunit alam niya na sa ilalim ng karangyaan at ng kristal na chandelier nito, mayroong isang kusina ng kamatayan na nagpapatakbo ng tahimik. At nang gabing iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili. Ano man ang peligro, ibubunyag niya ang lahat ng lihim ng Langit Paraiso sa mundo. Ang tunog ng ulan sa gabi ay tumutulo pa rin sa labas ng bintana ng silid ni Rico nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Ipinakita ng screen ang isang hindi kilalang numero. Nang may pag-iingat, sinagot niya ito. Tigilan mo ang paghahalungkat ng hindi mo dapat pakialaman. Ang mabigat na boses sa kabilang linya ay malamig, halos walang emosyon. Kung gusto mo pang mabuhay, kalimutan mo na ang lahat. Isara mo ang ulat mo. Isipin mo na walang nangyari. Nanatiling tahimik si Rico. Ang tunog ng orasan sa dingding ay tila mas malakas kaysa sa karaniwan. Bago pa siya makasagot, tinapos ng boses ang tawag. Tanging katahimikan ang natira at ang kanyang hininga na nagpipigil ng galit. Kinaumagahan, nakita niya ang kanyang kotse sa parking lot sa harap ng boarding house, basag ang windshield, pinalabas ang hangin ng gulong, at may isang piraso ng papel na nakasuksok sa wiper. Ang sulat doon ay nakasulat sa matingkad na pulang tinta, tigilan mo bago ka namin patahimikin. Tinitigan ni Rico ang papel ng matagal, pagkatapos ay pinilopilo ito. Alam niya. Hindi lang ito simpleng banta, ngunit habang mas maraming sumusubok na takutin siya, mas lumalaki ang kanyang determinasyon na ibunyag ang katotohanan.
Samantala, sa tanggapan ng pulisya ng Cebu City, tinitigan ni Police Captain Rina Daramuan ang pinakabagong forensic report. Matatalim ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng pag-aalala. Katatanggap lang niya ng tawag mula sa kanyang superior sa Regional Police Office. Rina, isara mo na lang ang kaso. Walang mahalagang resulta at ayaw nating lumaki ang problema. Ang boses sa telepono ay mabigat, tila isang utos na hindi maaaring tanggihan. Pero sir, katatanggap lang namin ng partial DNA identification result. Sabi ko isara mo ang kaso, Kapitan. Iyon ang utos. Pinatay ang telepono. Tumahimik si Rina. Alam niyang may isang bagay na mas malaki sa likod nito. Isang kapangyarihan na kayang pigilan kahit ang pulisya na manahimik. Sa kabilang dako ng lungsod, kinakapanayam ni Rico ang isang matandang residente na nagngangalang Manggusting, isang gwardiya sa gabi sa isang compound malapit sa restaurant. Sa kanyang nanginginig na boses, nagkwento siya, minsan sa gabi, nakikita ko ang mga delivery van na walang ilaw na nakaparada sa likod ng restaurant. Ang mga tao ay nakasuot ng puting damit, nagdadala ng mga cold storage box. Pagkatapos noon, lumabas si Chef Adrian, binigyan sila ng sobre. Pagkatapos ay umalis na sila. Mabilis na isinulat ni Rico sa kanyang notebook, ngunit bago pa siya makapagtanong pa, dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit ang lumabas sa dulo ng eskinita. Nakatayo lang sila ng tahimik, nagmamasid. Ang kanilang tingin ay malamig, matalas, at malinaw. Hindi sila residente. Naintindihan ni Rico ang senyas. Nagpaalam siya nang nagmamadali, iniwan si Manggusting na ngayon ay mukhang natatakot. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang motorsiklo, napansin niya na may iba pang yapak na sumusunod mula sa likod. Kinagabihan, nagpasya si Rina na makipagkita ng palihim kay Rico sa isang lumang coffee shop sa labas ng lungsod. Malamlam ang ilaw, umuulan ng mahina. Umupo sila nang magkaharap ng walang uniforme, itinatago ang kanilang sarili bilang dalawang ordinaryong tao. Rico, pinipilit nila ako mula sa itaas. May utos na itigil ang investigasyon, mahina sabi ni Rina. Kaya totoo nga na may nagpoprotekta sa kanila. Mukhang hindi lang isang partido. Naamoy ko ang politika at malaking negosyo. May mga importanteng pangalan na kasangkot. Bumuntong hininga ng malalim si Rico. Kung gayon, hindi tayo maaaring tumigil. Hindi lang ito tungkol sa piraso ng paa, Kapitan. Ito ay tungkol sa buhay ng mga taong nawala ng walang katarungan. Matagal siyang tiningnan ni Rina. Alam mo ang peligro. Alam ko, kalmadong sagot ni Rico. Pero kung titigil tayo ngayon, sila ang mananalo. Umalinggaw ang kulog sa labas. Mula sa malayo, isang itim na kotse ang dahan-dahang dumaan sa harap ng tindahan. Dinampian ng ilaw nito ang kanilang mukha sandali. Agad na yumuko si Rina. Mukhang binabantayan tayo, bulong niya. Nang gabing iyon, naghiwalay silang dalawa sa kanto ng kalsada nang walang mahabang paalam. Umuwi si Rico na may balisang pakiramdam. Bawat ilaw ng kotse na dumadaan sa kanyang balikat ay tila banta. Bawat anino ay tila isang espiya. Ngunit sa gitna ng takot na iyon, may isang bagay na lumago sa kanyang loob. Ang paniniwala na nasa tamang landas siya ngayon. Tinignan niya ang larawan ni Chef Adrian sa screen ng kanyang cellphone at mahinang bumulong, hindi pa tapos ang iyong laro. Lalo pang lumakas ang ulan sa labas. Tila ang langit din ay nagtatago ng malaking lihim na malapit ng mabunyag. Madilim pa rin ang langit ng Cebu kinaumagahan nang may emergency report na dumating sa istasyon ng pulisya. Isang residente na naghahanap ng damo sa isang maliit na kagubatan sa labas ng lungsod ang nakakita ng isang nakakakilabot na bagay. Isang malaking itim na plastic bag sa likod ng mga damo na may nakakasulasok na amoy ng bulok. Agad na nagtungo si Police Captain Rina sa lokasyon kasama ang forensic team. Agad na ikinalat ang police tape at ang hangin sa umaga na karaniwang sariwa ay ngayon ay mabigat na, puno ng amoy ng kamatayan. Dahan-dahan niyong buksan, utos ni Rina sa matikas na boses, ngunit pigil ang hininga. Pagkabukas ng bag, natahimik ang kapaligiran. Ilang miyembro ng pulisya ang yumuko ang mukha, ang iba ay umurong at tinakpan ang kanilang ilong. Sa loob nito ay naroon ang mga piraso ng katawan ng tao. Ang ilan ay buo pa, ang iba ay nabubulok na. Lumuhod si Rina, matalim na tinitigan ang mga piraso ng katawan. Sa kanyang mga mata, hindi lang awa ang nakikita, kundi pati na rin ang galit na nagpipilit. Agad na ipadala sa lab,
I-match ang end nito sa sample mula sa restaurant. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang mga resulta. Kinumpirma ng forensic team na ang DNA ay perpektong tumugma sa piraso ng paa na natagpuan sa likod ng Langit Paraiso. Ang biktima ay si Nadia Ramos, 24, isang waitress sa restaurant na naiulat na nawawala 3 linggo na ang nakakaraan. Ngunit ang sumunod na resulta ng autopsy ay nagpatindig ng balahibo ng lahat. Ang ilang bahagi ng katawan ay nagpakita ng mga bakas ng napakalinis na hiwa, hindi tulad ng resulta ng brutal na pagpatay o ordinaryong kutsilyo sa kusina. Ang mga hiwa ay eksakto. Ginawa gamit ang propesyonal na kagamitan sa pagputol tulad ng industrial-grade chef's knife. Ang mga kalamnan at buto ay nakahiwalay ng halos walang depekto. Ang forensic expert, si Ir Benjo Bautista, ay dahan-dahang umiling. Hindi ito gawa ng amateur. Ang may gawa ay isang taong lubos na nakakaintindi ng anatomy ng tao at lubos na sanay sa paggamit ng kutsilyo. Ang mga salita ay nakasabit sa hangin. Lahat ng mata ay lumipat sa direksyon ni Police Captain Rina na ngayon ay nakatitig sa labas ng bintana ng lab room. Hindi na niya kailangang magsalita. Alam ng lahat kung saan patungo ang hinala. Chef Adrian. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, nakaupo si Rico sa loob ng kanyang kotse. Tinititigan ang mga resulta ng autopsy na ipinadala ni Rina sa pamamagitan ng encrypted message. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Matagal niyang tiningnan ang larawan, pagkatapos ay isinara ang kanyang cellphone at pinahid ang kanyang mukha ng pagod. Si Nadia, ang masayahing babae na dating madalas magsilbi sa mga customer nang may magiliw na ngiti, ngayon ay isang piraso na lamang ng katawan sa autopsy table. Kinuyom ni Rico ang kanyang kamao. Ipinapangako ko, Nadia, hindi ko hahayaang makatakas siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang maliit na notebook. Sa huling pahina ay may mapa ng lokasyon ng restaurant na may pulang bilog sa likod ng underground na kusina. Sa ilalim nito ay ang kanyang sariling sulat kamay, sino ang kanilang ipinapadala. Sino ang bumibili? Napagtanto ni Rico na ang kasong ito ay mas malaki kaysa sa isang pagpatay. May posibilidad na ang laman ng tao ay ginawang komodidad ng isang madilim na network na nagtatago sa likod ng elitistang negosyo ng pagluluto. Kinagabihan, tinawagan ni Rina si Rico sa opisina. Umupo silang dalawa sa briefing room, na ilawan lamang ng malamig na neon light. Rico, may sapat na tayong ebidensya para pigilan si Adrian. Pero sigurado akong hindi siya nag-iisa, sabi ni Rina habang inilalagay ang mga dokumento sa mesa. Tumango si Rico. Alam kong siya ay dulo lamang ng kutsilyo ng isang bagay na mas malaki. Tinitigan siya ni Rina ng matagal. Handa ka ba kung ang ibig sabihin nito ay lalabanan natin ang mga makapangyarihang tao? Tiningnan siya ni Rico ng may pagtitiwala. Hindi kailangan ng katarungan ng pahintulot mula sa kapangyarihan. Pagdating ng gabi, tahimik na kumilos ang pangkat ng pulisya patungo sa restaurant ng Langit Paraiso. Ngunit pagdating nila, tuluyang namatay ang mga ilaw ng restaurant. Bahagyang bukas ang pintuan sa harap. Humangin ang malamig na hangin, nagdadala ng kakaibang amoy, pinaghalong bakal, karne, at isang bagay na bulok. Dahan-dahan silang pumasok. Ang mga wine rack sa dining area ay nakatumba na. Basa at madulas ang sahig ng isang maitim na likido. Nang buksan ni Rina ang bakal na pinto patungo sa underground na kusina, natagpuan nilang walang laman ang malaking chiller. Walang karne, walang ebidensya. May isang bagay lang na natira. Ang puting apron ni Chef Adrian na nakasabit sa dingding na may mansa ng dugo na hindi patuyo. Tinitigan ni Rina ang bagay na yon ng matagal at pagkatapos ay mahina niyang sinabi, alam niyang darating tayo. Yumuko si Rico, tiningnan ang sahig. Sa ilalim ng dim na ilaw, may mga bakas ng sapatos na bagong dumaan patungo sa likod na pinto. Ngunit nang habulin nila, ang natira lang ay ang tunog ng makina ng kotse na mabilis na umalis sa lugar. Nawala si Chef Adrian at nang gabing iyon, muling natahimik ang Cebu. Ngunit hindi ito ang tahimik na payapa. Ito ay isang tahimik na nagtatago ng takot at malalaking lihim na hindi pa ganap na nabubunyad. Nakatayo si Rico sa harap ng restaurant, nakatingin sa madilim na langit. Nagsimulang umulan ng dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy. Alam niyang hindi pa ito tapos. Minsan, mahina niyang sabi, ang mga demonyo ay hindi laging nagtatago sa impyerno. Nakatayo sila sa kusina na nakasuot ng puting apron. Ang langit ng Cebu kinagabihan ay kulay abo.
Tila dinadala nito ang bigat ng malaking lihim na nagsisimula pa lamang mabunyag. Nakaupo si Rico sa isang maliit na coffee shop malapit sa istasyon, nakatingin sa screen ng kanyang laptop na puno ng mga tala ng investigasyon. Ang mga larawan, mga piraso ng balita, data ng kumpanya, at maging ang financial report ng Langit Paraiso ay maayos na nakalagay sa harap niya. Gayunpaman, isang pangalan ang paulit-ulit na lumalabas sa bawat file na kanyang binuksan, si Gino Soriano. Ang pangalan ay parang ordinaryo. Ngunit para sa isang mamamahayag na maraming taon nang nagbubunyag ng mga kaso ng malaking krimen, alam ni Rico na ang pangalang mukhang ordinaryo ay madalas na susi sa pagbubukas ng pinto ng malaking krimen. Si Gino ay isang kilalang negosyante sa hotel industry sa Visayas. Mayroon siyang network ng mga mararangyang hotel at restaurant sa Cebu, Dumaguete, at Bacolod. Mula sa labas, mukha siyang isang pilantropo, madalas na lumalabas sa mga charity event, nagbibigay ng donasyon sa mga ampunan, at nakaupo pa nga sa honorific board ng ilang social foundations. Ngunit, sa ilalim ng maskara ng kanyang kabaitan, mayroong mga bulong na matagal nang kumakalat. Human trafficking at organ trade. Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman napatunayan ang issue na yon dahil nawawala ang bawat saksi at biglang isinasara ang bawat ulat. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kaso ng restaurant ng Langit Paraiso, naramdaman ni Rico na nagsisimulang magkaisa ang mga piraso ng puzzle. Nalaman niya na hindi si Adrian ang buong may-ari ng restaurant. Batay sa mga dokumento ng kumpanya na nakuha mula sa isang anonymous source, 70% ng shares ng restaurant ay pag-aari ng EE Prakasa Induguna, isang peking kumpanya na direktang konektado sa business network ni Gino. Matagal tinitigan ni Rico ang dokumento at pagkatapos ay bumulong, kaya ikaw ang nagbigay ng puhunan. At si Adrian ay sumunod lang sa utos. Hindi nagtagal, nag-vibrate ang kanyang cellphone. May text mula sa hindi kilalang numero, tigilan mo na ngayon, Rico. Huwag mong galawin ang pangalan ni Gino kung gusto mo pang mabuhay. Tiningnan niya ang screen ng hindi kumukurap. Mabigat ang kanyang hininga. Ang ganitong banta ay hindi bago sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Mas personal, mas totoo. Kinagabihan, nakipagkita si Rico kay Police Captain Rina sa police station. Dinala niya ang lahat ng datos na kanyang nakalap. Tense ang silid nang ilagay ni Rico ang folder na puno ng ebidensya sa mesa. Kapitan, ito ang hinahanap natin. Hindi si Adrian ang utak sa likod ng lahat ng ito. Siya ay isang tauhan lamang. Ang tao sa likod niya ay mas makapangyarihan. Si Gino Soriano. Tinignan ni Rina ang pangalan at pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim. Narinig ko na ang pangalan niya. Ngunit wala tayong sapat na ebidensya. Lahat ng kaso na patungo sa kanya ay nawawala. Dahil mayroon siyang tao sa loob ng sistema, mabilis na sagot ni Rico. Ginagamit niya ang restaurant na yon para burahin ang bakas ng mga biktima ng organ trafficking. Ang laman ng tao na hindi maibenta ay kanilang tinatanggal sa pamamagitan ng restaurant, ginagawang sangkap ng pagkain o sinisira sa underground kitchen. Tinitigan ni Rina si Rico ng matalim. Naiintindihan mo ba kung gaano kapanganib ang iyong akusasyon? Naiintindihan ko, pero mas mapanganib pa kung mananahimik tayo. Nagtinginan ang dalawa ng matagal hanggang sa wakas ay mahinang sinabi ni Rina, sige, tutulungan kita. Pero kailangan nating mag-ingat. Kung totoo na si Gino ang naglalaro dito, ibig sabihin ay lumalaban tayo sa isang higante. Ilang araw pagkatapos nito, nakakuha si Rico ng impormasyon mula sa isang informant sa Davao, isang dating logistics staff ng EE Prakasa Induguna na kakatanggal lang. Nagkita sila ng palihim sa underground parking ng isang mall. Malayo sa mga kamera at tainga na maaaring makarinig, nanginginig ang lalaki nang ibigay niya ang flash drive kay Rico. Nandoon ang lahat ng data ng pagpapadala ng pagkain mula sa ibang bansa. Ngunit ang ilang pakete ay hindi kailanman dumaan sa Bureau of Customs. Pumasok sila sa pamamagitan ng dagat ng walang pahintulot. Ano ang laman ng mga pakete? Tanong ni Rico. Lumunok ang lalaki. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ako sigurado. Ngunit nang tulungan ko silang i-unpack ang isa, hindi yon karne ng baka. Amoy tao. Natahimik si Rico. Ang mundo sa paligid niya ay tila umiikot. Mahigpit niyang hawak ang flash drive, tila hawak niya ang susi patungo sa impyerno. Kinagabihan, kinopya niya ang lahat ng data sa laptop at tinawagan si Rina.
Kapitan, may konkretong ebidensya ako. Alam ko kung saan nila iniimbak ang illegal na supply bago ipadala sa restaurant. Saan? Bodega Sanggoro Industrial Estate. Sa pangalan ng isang peking kumpanya, ngunit ang tunay na may-ari ay si Gino. Agad na naghanda si Rina ng maliit na team. Gumalaw sila hating gabi nang hindi ipinapaalam sa kanilang mga superior, takot na malaman. Pagdating sa lokasyon, ang bodega ay mukhang tahimik, ngunit ang mga ilaw sa loob ay dim pagkabukas ng pinto, agad na bumulaga ang amoy ng bulok. Dose-dose ng cold storage box ang nakahanay ng maayos. Ang ilan ay selyado pa, ang iba ay walang laman. Sa isa sa mga bukas na kahon, nakita nila ang isang bagay na nagpatigil sa lahat ng miyembro ng team. Mga piraso ng organ ng tao na nakabalot tulad ng imported na karne, kumpleto sa label na may production code at pangalan ng nagpadalang restaurant. Tinawakan ni Rina ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, pinipigilan ang pagduduwal. Diyos ko! Kinuna ni Rico ng larawan ang bawat sulok ng silid. Nanginginig ang kanyang puso. Alam niya na hindi na ito basta-basta lang na report. Ito ay pagbubunyag ng krimen ng tao laban sa tao. Ngunit bago pa nila makuha ang lahat ng ebidensya, narinig ang sirena ng kotse mula sa malayo. Hindi sirena ng pulisya, kundi itim na sasakyan na walang marka na agad na mabilis na lumapit sa kanila. Kapitan, kailangan nating lumabas ngayon, sigaw ni Rico. Ilang lalaking nakasuot ng itim ang lumabas mula sa kotse na armado. Nagkaroon ng maikling pagpapalitan ng putok. Inutusan ni Rina ang kanyang team na umatras habang dala ang ilang ebidensya. Nagtagumpay silang makatakas. Ngunit karamihan sa mga cold storage box ay nawasak bago pa makuha. Sa biyahe, tiningnan ni Rina si Rico ng matigas ngunit puno ng pag-aalala. Ngayon naniniwala na ako na si Gino ay hindi lang isang negosyante. Siya ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng mamahaling kurbata. Tiningnan ni Rico ang madilim na kalsada sa kanilang harapan. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matalim. At ang halimaw na yon ay hindi titigil hanggat hindi tayo patay, Kapitan. Nang gabing yon, muling nabalot ng tensyon ang Cebu. Sa isang banda, nagsisimulang mabunyag ang katotohanan. Sa kabilang banda, alam na ngayon ng malaking kapangyarihan kung sino ang nangahas na hamunin ito. Tiningnan ni Rico ang screen ng laptop sa kanyang kandungan, ang larawan ng bodega, ang data ng pagpapadala, at ang mukha ni Chef Adrian na nakatayo sa tabi ni Gino sa isang prestihiyosong culinary event. Mahina siyang bumulong, tila sa kanyang sarili. Ngayon alam ko na kung sino ang tunay na chef sa likod ng lahat ng dugong ito. At sa labas, malayo sa mga mararangyang gusali ng hotel na pag-aari ni Gino, mayroong isang tao na nakatitig sa larawan ni Rico sa screen ng cellphone na may manipis na ngiti sa kanyang mukha. Masyado ka nang lumalampas, maliit na mamamahayag. Oras na para patayin ko ang apoy. Nang gabing iyon, mabigat ang hangin sa Cebu, tila may nagpipigil sa isang bagay na malapit ng sumabog. Sa likod ng police station, dose-dosenang miyembro ng espesyal na pangkat na armado ng buo ang handa na. Nakahanay ang mga itim na sasakyang taktikal. Patay ang kanilang mga ilaw. Tanging ang maliit na pulang ilaw sa dashboard ang umiilaw. Sa gitna nila, matikas na nakatayo si Police Captain Rina. Matikas ang kanyang mukha, kahit na ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagod matapos ang maraming araw na walang tulog. Target, Langit Paraiso Restaurant, mahina ngunit matatag niyang sinabi. Siguraduhin natin na lahat ng ebidensya ay makuha. Walang karagdagang biktima. Pumasok tayo sa dalawang pormasyon, diretsyo sa underground kitchen. Sa tabi niya, sinuri ni Rico ang kanyang kamera at pagkatapos ay tumango. Alam niyang ang gabing ito ang magiging turning point ng lahat, sa pagitan ng katotohanan at kamatayan. Alas negatibo 11, 47 ng gabi, tahimik na gumalaw ang konboy patungo sa lokasyon. Ang mga kalsada ng Cebu ay tahimik na. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagre-reflect ng dim na liwanag sa basang sidewalk. Nang huminto ang mga kotse sa harap ng restaurant, kakaiba ang kapaligiran. Walang gwardiya, walang ilaw sa loob. Nagbigay si Rina ng senyas gamit ang kamay. Team 1, pasok sa harap. Team 2, sa likod ng kusina. Mag-ingat sa posibleng bitag. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng restaurant na gumawa ng mahabang ingay. Pagkapasok nila, agad na bumulaga ang amoy ng sunog. Itim ang mga dingding ng dining area dahil sa uling. Basa at madulas ang sahig ng isang maitim na likido.
Sa kusina, maliit pa rin ang mga baga ng apoy sa ilang sulok, nilalamon ang mga natitirang gamit sa pagluluto na nasunog. Tinawagan na ang bombero, sabi ng isa sa mga miyembro ng team. Ngunit hindi sumagot si Rina. Naglakad siya patungo sa hagdan na patungo sa underground kitchen, kung saan natuklasan ang impyerno. Ngunit pagkabukas ng bakal na pinto, agad na bumulaga ang init. Kumalat na ang apoy sa ibaba. Mabilis, patayin niyo ito, sigaw ni Rina. Habang pinipilit ng mga pulis na patayin ang apoy. Tumakbo si Rico patungo sa opisina sa itaas na palapag. Alam niyang may naiwan doon si Adrian. Marahil may natitira pa, mga dokumento, tala, o digital files na hindi pa nawawasak. Pagkapasok sa opisina, nakita niya ang mesa ni Adrian na bahagyang nasunog, ngunit isang itim na laptop ang buo pa rin sa ibabaw nito. Tumakbo siya papalapit, ngunit isang maliit na pagsabog sa underground kitchen ang nagbasag ng bintana na nagdulot ng alon ng init. Rico, mabilis, lumabas ka, sigaw ni Rina mula sa ibaba. Ngunit hindi umatras si Rico. Kinuha niya ang laptop at hinila ang power cord na nakasaksak pa rin. Nagsimulang kumalat ang apoy sa kortina. Mas lalong sumisikip ang hangin dahil sa usok. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng panyo, yumuko at tumakbo sa makapal na usok palabas ng silid. Pagkalabas, hinila siya ng 2 pulis sa lupa. Malakas na umubo si Rico. Itim ang kanyang mukha dahil sa uling, ngunit sa kanyang mga kamay ay mahigpit pa rin niyang hawak ang itim na laptop. Tinignan siya ni Rina ng may ginhawa at galit. Baliw ka ba, Rico? Maaari kang mamatay doon. Umiti ng tipis si Rico. Ngunit sa tingin ko, ang halos ikamatay ay sulit sa kung ano ang narito. Naghintay sila hanggang sa tuluyang mamatay ang apoy. Ganap na nawasak ang underground kitchen. Lahat ng freezer ay natunaw, ang mga bakal na rack ay gumuho. Halos walang natirang pisikal na ebidensya. Ngunit ang laptop ni Adrian, kahit nasunog ang casing, ay gumagana pa rin. Ilang oras pagkatapos nito sa police station, sinubukan ng AT team na i-on ito. Matagal bago umilaw ang screen, nagpapakita ng mga folder na bahagyang nasira. Ngunit isang folder ang buo pa rin, may titulong Client Private. Nagtinginan si Rico at Rina. Binuksan niya ang folder na yon. Mayroong mahabang listahan ng mga pangalan na may petsa at halaga ng transaksyon. Bawat pangalan ay sinusundan ng code ng pagpapadala at label na Request Confirmed. Ngunit ang nagpatigas sa dugo ni Rico ay ang huling kolum sa bawat linya. Ang si product type ay puno ng mga termino tulad ng upper limb, kidney, torso cut, at fresh organ. Diyos ko, mahina, sabi ni Rina. Ito ang listahan ng mga bumibili ng organ. Ngunit hindi pa yon lahat. Sa ibang subfolder, natagpuan nila ang daan-daang larawan ng mga biktima. Mga kabataang mukha. Ang ilan ay nakasuot pa rin ng uniforme ng waitress, ang ilan ay mukhang ordinaryong residente. Sa kanila, kinilala ni Rico ang isang pamilyar na mukha, si Nadia. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pinipigilan ang sakit sa kanyang dibdib. Nagtatago sila ng lahat ng bawat biktima tulad ng isang katalogo ng tao. Hindi nagtagal, ipinakita ng computer ang isang otomatikong mensahe sa screen. Data encrypted, security system active. Will be deleted in 5 minutes. Agad na nagtrabaho ang AT team, sinusubukang pigilan ang otomatikong pagtanggal. Tense na nakatayo si Rico sa likod nila. Dahan-dahang lumipas ang oras. 5 minuto ay tila 5 taon. Mabilis ay backup ang data, sigaw ni Rina. Sa huling segundo, nagtagumpay silang kopyahin ang ilang files sa isang external hard drive bago tuluyang mamatay ang sistema ng laptop. Naging itim ang screen. Lahat ng data sa loob nito ay nabura. Bumuntong hininga ng may ginhawa si Rina. May sapat na tayong ebidensya ngayon. Ito ay maaaring makapagpakulong kina Gino at Adrian ng sabay. Tiningnan ni Rico ang laptop na ngayon ay patay na. Sigurado ka? Alam na nila na nakuha natin ito. Hahabulin nila tayo, Kapitan. Tiningnan siya ni Rina ng matalim. Ngunit sa likod nito ay may katatagan. Kung gusto nila tayong patahimikin, hayaan silang sumubok. Ngayon ay turno na nating umatake. Sa labas. Nagsisimulang magpakita ng mga senyales ng ulan ang langit ng Cebu. Ganap nang namatay ang apoy sa restaurant, ngunit ang amoy ng nasunog ay nakasabit pa rin sa hangin. Isang amoy na mahirap mawala, tulad ng masamang alaala na tumatangging umalis.
Tiningnan ni Rico ang mga guho ng gusali mula sa malayo. Alam niyang hindi aksidente ang sunog ng gabing iyon. Ito ay isang huling pagtatangka na burahin ang mga kasalanan. Ngunit mula sa abo mismo, mas luminaw ang katotohanan. Ang apoy nila ay sumunog sa ebidensya, mahina niyang sabi, ngunit sinindihan din nito ang apoy ng paglaban. Tumayo si Rina sa tabi niya, magkasalikop ang mga kamay. At ngayong gabi, mahina niyang sabi, ang Cebu ay opisyal na nagbago mula sa isang tahimik na maliit na lungsod tungo sa isang entablado ng digmaan sa pagitan ng katotohanan at kapangyarihan. Alam nilang dalawa na ang pagsalakay ng gabing iyon ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng isang malaking digmaan na nagsisimula pa lang. Nabalot ng makapal na hamog ang gabing iyon. Ang mga ilaw ng kalsada sa lugar ng daungan ay dim na nagre-reflect sa tubig ulan na tumutulo pa rin ng mahina sa pagitan ng ugong ng mga barkong nakasadsad. Doon nakatayo si Rico at Police Captain Rina, nakabalakayo sa gitna ng mga manggagawa na naglilipat ng mga kahon na gawa sa kahoy mula sa truck patungo sa isang lumang bodega. Ang huling impormasyon mula sa pagsubaybay sa laptop ni Adrian ay nagpakita na plano niyang tumakas sa pamamagitan ng cargo ship patungo sa ibang bansa. Mahigpit na hawak ni Rico ang kanyang baril. Matatalim ang kanyang mga mata, binabantayan ang bawat taong dumadaan. Alam niyang ang gabing ito ang huling pagkakataon upang tapusin ang bangungot na kumitil ng maraming buhay. Lumabas ang target, bulong ng isa sa mga miyembro ng team sa radyo. Mula sa likod ng dilim, nakita si Adrian na mabilis na naglalakad na may malaking maleta sa kamay. Maputla ang kanyang mukha, gulo ang kanyang buhok, at nanginginig ang kanyang mga hakbang. Mukha siyang isang tao na ubos na ang lakas para tumakas. Gayunpaman, malinaw pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Huwag barilin. Hulihin ang buhay, mahina utos ni Rina. Nagsimula silang lumapit. Ngunit bago pa mailabas ang posas, umalingaw-ngaw ang isang putok, matalim at nakamamatay. Agad na natumba ang katawan ni Adrian. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib. Ang maleta na kanyang dala ay bumagsak ng malakas sa lupa, bumukas, nagpakita ng tumpok ng basang dokumento na may halong pera. Sniper! Lahat, yumuko, sigaw ng isa sa mga pulis. Agad na tumakbo si Rico papalapit kay Adrian na nakahiga. Humihingal ang lalaki. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang labi. Yumuko si Rina sa kabilang panig, sinusubukang pigilan ang pagdurugo. Ngunit alam ni Adrian na ang kanyang oras ay ilang segundo na lamang. Sa isang nanginginig at mahinang boses, bumulong siya, sinunod ko lang ang kanilang resipe. Ang laman ng tao ay ibinenta bilang premium na imported na sangkap. Sabi nila, mas malambot pa sa batang baka. Natahimik ang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na bumabasag sa gabi. Tinignan ni Rico si Adrian na nanlalaki ang mga mata, sa pagitan ng galit, pagkasuklam, at hindi paniniwala. Sino sila, Adrian? Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Ngunit mumiti lang si Adrian ng mapait, nakatingin sa langit na nagsisimulang balutin muli ng hamog. Hindi mo sila mapipigilan. Ang langit paraiso ay maliit na kusina lamang ng isang malaking network sa buong Asya, mahina niyang sabi bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng makina ng itim na kotse na mabilis na umalis sa lugar ng daungan. Agad na inutusan ni Rina ang kanyang mga tauhan na habulin. Ngunit ang kotse ay nawala sa makipot na kalsada bago pa may sinumang nakakita ng plaka. Siya ay pinatahimik, sabi ni Rina sa malamig na tono. Alam ni Gino na kayang ibunyag ni Adrian ang lahat. Tiningnan ni Rico ang bukas na maleta. Sa gitna ng mga tumpok ng pera ay mayroong ilang larawan ng mga biktima, kasama na si Nadia, ang waitress ng Langit Paraiso na may pulang selyo na nakasulat na ipinadala. Mayroon ding digital na dokumento na naglalaman ng listahan ng mga restaurant na tumatanggap ng supply mula sa ibang bansa. Habang mas malalim silang nag-imbestiga, mas lalong naging malinaw na ang Langit Paraiso ay tuktok lamang ng isang malaking yelo. Isang mas malaking krimen, isang internasyonal na sindikato ng organ at human flesh trafficking na itinago sa pamamagitan ng network ng mga mararangyang restaurant at elitistang hotel. Ngunit ang mas nakakagulat, sa isa sa mga digital files, ay may ebidensya ng paglilipat ng pondo sa account ng isang senior police official, isang tao mula sa loob ng kanilang sariling institusyon. Matagal na natahimik si Rico, nakatingin sa screen ng laptop. Kaya, maging ang mga tao sa loob natin ay kasangkot, mahina niyang tanong.
Tiningnan lang ni Rina ang malayo sa dagat. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ito ang tunay na pagtataksil, Rico. Hindi lang sila ang nagbebenta ng laman ng tao, kundi pati na rin ang mga nagbebenta ng kanilang konsensya. Sa likod nila, nagsimulang umalinggaw ang sirena ng pulisya, nagdadala ng ambulansya, at mga investigador sa lokasyon. Ngunit para kina Rico at Rina, hindi tagumpay ang gabing iyon. Hindi sila nakahanap ng katarungan, kundi isang katotohanan na mas madilim kaysa sa inakala nila. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan, bumagsak sa katawan ni Adrian na nakahiga ng matigas sa gitna ng dugo at basang dokumento. Nakatayo si Rico ng tahimik, nakatingin sa katawan na yon bago mahinang sabihin, tinatakpan mo ang kanilang mga kasalanan. Ngunit sa huli, ang resipe ng krimen na yon ay nabuksan pa rin. Tapik ni Rina sa balikat ni Rico. Hindi pa tayo tapos. Kung buhay pa si Gino, nagsisimula pa lang ang digmaang ito. At sa likod ng lalong kumapal na hamog sa daungan, isang itim na anino ang tila nagbabantay mula sa malayo. Ang figura ng isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ay nagsindi ng kanyang sigarilyo na may manipis na ngiti sa kanyang mukha. Gino Soriano. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad. Halos malunod ang kanyang boses sa ulan. Good job, detective, bulong niya. Nang gabing iyon, nabunyag ang katotohanan, ngunit kasabay nito ay ipinanganak ang isang bagong kabanata ng mas malalim na kadiliman. Abala ang Maynila kinaumagahan, hindi tulad ng dati. Ang kalsada sa harap ng Direktorat ng Kriminal na Pagsisiyasat, SID, ay puno ng mga mamamahayag, kamera, at mga sasakyan ng pulisya na nakahanay ng maayos. Paminsan-minsan ay umaalingaw ang sirena, hudyat ng pagtatapos ng nakababahalang paghahanap sa loob ng ilang buwan. Sa gitna ng karamihan, isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit ang inalalayan palabas ng sasakyan ng detensyon na nakaposas. Si Gino Soriano. Ang kanyang mukha na karaniwang malamig ay ngayon ay tila pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago pa rin ng pagmamayabang. Bahagya siyang umiti sa kamera, tila ang krimen na kanyang ginawa ay ordinaryong laro lamang sa negosyo. Sa pagkakadakip na ito, pormal na nahuli ang pangunahing suspect sa kaso ng organ at human flesh trafficking sa likod ng Langit Paraiso Restaurant, sabi ni Police Captain Rina sa kanyang press conference. Sunod-sunod na kumislap ang flash ng kamera, pumuno sa silid. Agad na naging headline sa lahat ng pambansang media ang balitang ito. Kaso ng paa ng tao sa 5-star restaurant, natuklasan sa wakas ang madilim na network ng culinary. Ngunit sa likod ng galak ng publiko, may kakaibang nararamdaman si Rico. Nakatayo siya sa malayo, nakatingin sa telebisyon sa kanyang opisina na nagpapakita ng mukha ni Gino. May pakiramdam ng ginhawa, ngunit mayroon ding isang uri ng kawalan na mahirap ipaliwanag. Dahil sa kanyang kalooban, alam niya na ang kaso na ito ay hindi pa talaga tapos. Binuksan niya ang kanyang laptop at muling sinuri ang mga file mula sa laptop ni Adrian na kanyang nailigtas. Mayroong ilang pangalan ng iba pang restaurant sa Boracay, Singapore, at maging sa Tokyo na hindi direktang konektado sa network ng Gino Group. Lahat ay may isang pagkakapareho, eksklusibong imported na sangkap na walang opisyal na tala. Kung lahat ng restaurant na iyon ay nagpapatakbo pa rin, ibig sabihin, may dugo pa ring hindi tuyo, mahina niyang bulong. Pumasok si Rina sa silid na may tumpok ng mga dokumento. Nagsusulat ka pa rin ba ng ulat na yon? Tanong niya habang inilalagay ang kape sa mesa. Tumango si Rico nang hindi lumilingon. Pinangalanan ko itong lasa na binayaran ng buhay. Dahan-dahan siyang nag-type, sinusulat ang bawat salita tulad ng pag-amin ng kasalanan. Bawat talata ay naging isang bukas na sugat, naglalarawan kung paano ang kagutuman ng tao ay maaaring maging demonyo kapag pinakialaman ng pera at kapangyarihan. Sumulat siya hindi lang para isara ang kaso, kundi para magbabala na ang krimen na ito ay maaaring mangyari kahit saan, maging sa sarili nating hapagkainan. Ilang linggo pagkatapos nito, pormal na isinampa ang kaso ni Gino sa korte. Ang digital na ebidensya, mga saksi, at mga bakas ng transaksyon ay nagpatunay na hindi na siya makakaila pa. Ngunit bago pa ipataw ang sentensya, dumating ang nakakagulat na balita. Natagpuang patay si Gino sa kanyang selda, pinaghihinalaang nagpakamatay, ngunit hindi naniniwala si Rico. Marami na siyang nakita upang malaman na sa likod ng bawat pagpapakamatay ay laging may kamay na nagmamaneho. Pagkatapos ng mabilis at pribadong libing, unti-unting nalimutan ang balita ng kasong ito dahil sa mga bagong issue.
Binuwag ang Langit Paraiso Restaurant at naging bakanteng lot. Samantala, ang nasirang kotse ni Adrian na natagpuan sa daungan ay ngayon ay kinakalawang sa imbakan ng ebidensya. Ngunit sa puso ni Rico, mayroon pa ring natitira. Isang pakiramdam ng pagdududa na hindi kailanman nawala. Ilang buwan ang lumipas. Nang gabing iyon, nakaupo siya mag-isa sa isang bagong restaurant na sikat na ngayon, ang Heaven's Taste. Ang interior nito ay moderno na may marangyang chandelier at nakakaakit na amoy ng pampalasa. Dumating ang waiter na may dalang plato ng premium steak, inilagay ito ng magalang sa harap niya. Nakakuha po ang aming chef ng pinakamahusay na sangkap direktang mula sa ibang bansa, sir, sabi ng waiter ng may pagmamalaki. Matagal tiningnan ni Rico ang karne. Perpekto ang hiwa nito, kulay pink, nakakaakit ang amoy ng mantikilya. Lalong lumakas ang pakiramdam ng pagkabalisa sa kanyang dibdib. Ang anino ng mukha ni Nadia, ang katawan ni Adrian, at ang malamig na tawa ni Gino ay nagbalik sa kanyang isipan. Hawak niya ang tinidor, ngunit nanginginig ang kanyang mga kamay. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang sentido. Sa katahimikan ng restaurant na puno ng mga customer, nagtanong siya sa kanyang sarili, isang pangungusap na hindi niya kailanman kayang bigkasin ng malakas. Alam ko ba talaga kung ano ang kinakain ko? Dahan-dahan niyang ibinalik ang tinidor. Walang laman ang kanyang tingin, sumasalamin sa kumikinang na pilak na kutsilyo sa ilalim ng ilaw. Sa salamin ng dingding ng restaurant, nakita niya ang kanyang sarili. Isang mamamahayag na nakakita ng masyadong marami, ngunit nananatiling nakulong sa isang mundo na nilalamon ang kasalanan para sa lasa. Isang malambing na kanta ang umalingaw mula sa speaker, tila niloloko ang katahimikan na nakasabit. Isinara ni Rico ang kanyang notebook, tumayo, at umalis sa mesa nang hindi hinawakan ang pagkain. Sa likod niya, naguguluhan ang waiter habang nakatingin. Samantala, isang estranghero sa sulok ng silid ang tiningnan si Rico ng matalim at pagkatapos ay mumiti ng tipis. Sa hindi malamang dahilan, ang ngiti na iyon ay nagpapaalala sa kanya kay Gino. Sa labas, ang langit ng Maynila ay nabalutan ng itim na ulap. Dahan-dahang bumuhos ang ulan, nagdadala ng amoy ng bakal at lupa. Lumayo si Rico sa restaurant. Ngunit mabigat ang kanyang mga hakbang, tila ang anino ng kasalanan na kanyang ibinunyag ay sumusunod pa rin mula sa likod. At sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang hustisya ay maaaring naipatupad na. Ngunit ang takot at pagkakasala ay hindi kailanman mawawala sa dila ng tao.